Signs na toxic sa workplace nyo. Kung tuwing Sunday pa lang, anxious ka na kagad. Pagkagising mo, pagod ka na kagad. May mali na agad sa workplace mo. Stress at burnout, hindi lang yan simpleng pagod. Ito yung sinyales na unang nasisira ang mental health mo dahil sa trabaho. Maraming empleyado ang nakakaranas ng constant stress, deadlines, OT, expectations, toxic culture. Pero kapag unti-unti nang nakakaapekto sa pagtulog, sa pagkain, sa focus at emotional stability mo to, dapat mag-flash ka na ng red flag. Fact-based muna tayo. World Health Organization or WHO at Philippine Labor Studies recognize work-related stress leads to anxiety disorders, burnout, panic attacks, even physical health issues. Kapag trabaho ang dahilan ng panic attacks, hindi yan simpleng pagod lang. Hindi rin yan sign ng weakness at hindi yan sign na hindi ka resilient. Ito ang sign na ang environment mo ay sobrang unhealthy. Real talk, kung nararamdaman mo na tuwing Monday na lang, parang gusto mo na agad mag-resign sa trabaho, bawat notification, nagdudulot ng heart palpitations kahit hindi ka naman nagkape, wala nang enjoyment sa career na dati mo pang gustong-gusto, nako, malala na yan. At kung patuloy mo lang na tinitiis yan, long-term consequences would be burnout, depression, at career stagnation. Mental health is non-negotiable. Work-life balance matters at hindi yan optional. Kung alam mong toxic ang environment, protect yourself. Therapy, or kaya boundaries, or kaya paid time off. Kung anong gusto mo, ganon. Sa HR point of view, companies na hindi nagmo-monitor ng workload at mental health risk ay meron niyang mga high attrition, low engagement, at legal and reputational risks. Kapag trabaho na ang dahilan ng anxiety, stress, or panic attacks mo, red flag na yan. At tandaan mo na hindi ka tamad at hindi ka rin mahina, hindi ka rin overreacting. Alagaan mo ang sarili mo kasi sa dulo, walang trabaho ang kasing halaga ng kalusugan mo.